Noong 2008, isang tipikal na umaga lamang sana yun para sa mga empleyado at gwardya ng isang mamahaling jewelry store sa Paris, France nang biglang may pumasok na 4 na babae na todo make-up, blonde ang buhok at naka-high heels pa, ngunit tila kakaiba ang kinikilos dahil bukod sa matatangkad ito at malaki ang kaha, tila bato-bato ang mga katawan ng mga ito. Kaya mainit ang tingin ng mga gwardya sa kanila. Ngunit maya-maya lang sa kanilang pagpasok, sumigaw ang isa sa kanila sa malalim at lalaking boses na huwag kayong gumalaw, kung hindi, babariling ko kayo lahat. Dahil ang mga babae, mga lalaki pa lang ito, ay miyembro ng pinakamalupit na robbery gang sa Europa na hindi lang isa kundi 2 beses nagnakaw ng $100 million na halaga ng alahas sa parehong tindahan na tinaguri ang isa sa pinakamalaki at mapangahas na pagnanakaw sa kasaysayan. Paano nila ito nagawa? Paano sila nakatakas at anong pagkakamali nila upang tuluyang mabitag ng kapulisan? Yan ang kapanapanabik na kwentong isasalaysay ko ngayon. Dito lang sa Mr. Goodbye! Rare Jewels of the World. Ito ang motto ng isang tindahan ng mga pinakamagagara, mga pinakamamahalin at pinakahindi pangkaraniwang alahas sa pusod mismo ng bansang France, ang Harry Winston Jewelry Store sa lungsod ng Paris. Bilang patunay ng estado nito na malamaharlika ang datingan, ang Harry Winston ay sentro mismo ng Golden Triangle District sa Avenue Montaigne, kung saan kaliwat kanan ang mga outlets ng mga pinakamamahaling luxury brands tulad ng Dior, Gucci at Valentino. Para ilarawan kung gaano ka-luxurious ang presyo ng mga alahas sa Harry Winston, ang isang emerald necklace mula sa naturang outlet ay nagkakahalaga ng halos $3 million. Bagamat kaakibat ng karangyaan at kamahalan ng isang tindahan, ay mahigpit rin na seguridad hindi lamang sa gusali, kundi pati na rin sa bawat items na kanilang dinidisplay. Hindi pa rin ito sapat dahil noong October 6, 2007, 4 na misteryosong magnanakaw ang nag-alapalos sa bilis at dulas upang malampasan ng mga security features ng Harry Winston at niwala pang 1 oras. Natangay ang nakakalulang halaga ng mga alahas na parang walang nangyari sa katerikan pa ng umaga sa pusod mismo ng isa sa pinakabisi na distrito ng Paris, kung saan ilang metro lamang ang layo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. 9:50 a.m. sa pagbukas ng tindahan ng araw na yon, binigyan ng signal ng isa sa mga direktor ng Harry Winston na si Anne-Marie Capdeville, ang isang security guard na buksan ang side entrance ng gusali. Kaya pinatay ng gwardya ang general alarm upang hindi mag-activate ang security measures sa oras na pumasok ang mismong direktor ng tindahan sa loob ng establishmento. Bagamat parte na ng kanilang routine at tila normal na araw lamang para kay Capdeville at sa security guard ang araw na yon, 4 na kalalakihan na may suot-suot na baklavas ang nakaabang na pala sa kanila sa loob. Pagtapos na umakyat ng hagdan at umupo sa kanyang opisina si Capdeville, siya namang biglang pagsunggab ng 4 na kalalakihan sa kanya na parang mga gutom na leon. Wala nang magawa at hindi na nakapalagpas si Capdeville dahil matapos lamang ang ilang segundo mula nang siya ay pumasok sa kanyang opisina, hindi telepono at emails ang sumalubong sa kanya, kundi sakal at tutok ng baril ang tila nagpaparalisa ng kanyang katawan. At sa paglibot ng kanyang tingin sa loob ng kwarto, napagtanto ni Capdeville na ang mga kawatan ay nakadisguise. Nakasuot sila ng uniforme na pang-repairmen. Parehas na uniforme ng mga totoong repairmen na nagre-renovate ng isang parte ng Harry Winston sa loob na ng ilang linggo. Habang bihag si Capdeville, pinressure ng mga kawatan ng direktor na sabihin kung ilang mga trabahador niya ang nasa loob na ng tindahan. Bumigay agad ang direktor at sinabing isa lamang ang security guard na nagpunta ng banyo nang umakyat siya ng opisina. 2 sa mga kawatan ang dali-daling sinuyod ang Harry Winston upang hanapin ang gwardya. At nang matagpuan nila ang mama sa loob ng CR, agad nila itong hinataw sa ulo. Malakas ngunit sapat lamang para hindi siya mawala ng malay dahil kailangan nila ang gwardya ng gising para maisagawa ang kanilang mga plano. Sa mga oras na ito, isa-isa nang dumadating ang mga empleyado ng jewelry store sa loob ng gusali. At ang sumunod na biktima ng mga kawatan ay ang manager na si Matthew Brichet at ang 2 pa nitong babaeng assistant na sinabay niya sa kanyang sasakyan. Nang makapag-park ng sasakyan, agad na muling sumunggab ang mga kalalakihan at dali-daling tinali at hinatak ang mga kababaihan sa loob ng CR at kinumpiska ang lahat ng kanilang mga gamit upang hindi sila makapaghingi ng saklolo sa labas. Ang manager naman ay dinala sa lokasyon ng isang safe para buksan ito habang nakatutok ang dulo ng baril sa kanyang leeg. Dahil sa dala ng takot, panik at kaba, hindi makagalaw ang manager na si Matthew.
Kahit na nanginginig, sinabi niya sa kawatan na Berenice, tawagin niyo si Berenice. Si Berenice ay isang sales associate sa Harry Winston. Bukod kay Matthew, alam ni Berenice ang kombinasyon sa safe. Walang sinayang na panahon, agad-agad na hinanap at kinuha ng mga kawatan si Berenice at dinala sa naturang safe. At ilang sandali pa, halos mabulag sa kinang ang mga kawatan dahil sa mga alahas na sumambulat sa kanila nang mabuksan ang pintuan ng naturang safe. At sa kalagitnaan ng kanilang pagkamangha, isa sa mga kawatan ang sumigaw ng Farid, wala ng oras, bilisan mo na. At habang ang iba ay busy mag-transfer ng mga nakulimbat na alahas sa kanilang mga bag, isa sa mga kawatan ang naghatid kay Berenice pababa ng hagdan. Huwag kang mag-alala, Berenice. Mas mabait ako kaysa kanila. Sabi sa kanya ng lalaking may tutok na baril sa kanyang tagiliran. Ilang sandali pa, agad-agad nilang kinuha ang mga surveillance videotapes ng Harry Winston upang walang makuhang ebidensya ang kapulisan at nag-spray ng tear gas sa mga nakataling hostages. Sa kanilang dramatic na getaway sa isang exit sa likod ng Harry Winston, naghihintay ang isang Peugeot minivan bilang kanilang getaway vehicle. Sa kanilang pagsampa, kumaripas ng takbo ang mga kawatan sa kahabaan ng Avenue Mountain. Tangay-tangay ang 480 pieces ng mga alahas na nagkakahalaga ng $37 million. At ni isa sa mga mamahaling alahas na ito ay hindi na muling nakita pa. Tulad ng isang pelikula, nang nakarating sa karatig istasyon ng mga pulis ang insidente sa Harry Winston, wala na ang mga kawatan. Kaya agad silang nagtungo sa gusali at pinalaya ang mga nakataling hostages na pawang mga empleyado. Nang tanungin tungkol sa nangyari, walang makabuluhan na clue ang nabigay ng mga hostages, kundi ang pangalang Farid at di umano'y alias Voldemort na tila codename ng isa sa mga kawatan na hango pa sa sikat na pelikulang Harry Potter. Bukod sa mga pangalang yon, walang clue, walang DNA, walang fingerprints ang nakalap ng mga otoridad. Ayon sa hepe ng mga pulis na rumisponde, dahil sa pagkasistematiko ng kanilang panluloob, mga hardcore gangsters ang nasa likod ng tinaguriang isa sa pinakamalaking heist sa Paris noong mga panahon na yon. At isang grupo lamang ang nasa isip niya, at yon ay ang Le Pinks o ang Pink Panthers. Ang Pink Panthers ay isang malaki, organisado at notorious na sindikato na mula sa timog silangang bahagi ng Europa. Ayon sa Interpol, sa loob lamang ng 20 years, 400 na mga panloloob ang matagumpay na naisagawa ng Pink Panthers. Ayon sa police chief, ang panloloob sa Harry Winston ay maaaring gawa lamang ng best of the best at highly experienced na mga kawatan na tulad ng mga miyembro ng Pink Panthers. Lumipas ang mahigit isang taon at tila walang direksyon ang investigasyon ng kapulisan ng France. Bukod sa teorya na Pink Panthers ang grupo na nasa likod ng pagnanakaw. Nakailang operasyon na sila at mangilan-ngilang suspect na ang na-interrogate ngunit lahat ay lumabas na walang koneksyon sa naturang robbery. Tila totoo ngang best of the best ang mga miyembro ng Pink Panthers dahil ni anino nila ay walang makita ang mga pulis. Subalit pagsapit ng December 2008, muli na namang ginulantang ang kapulisan at kabuuan ng France. At sa puntong ito, tinagurian yung the break-in of the century sa France dahil nagkakahalagang 73.3 milyon ang nakulimbat na mga kawatan mula sa parehas na gusali at parehas na tindahan, ang Harry Winston Jewelry Store. At para sa mga eksperto, isa lamang ang grupong nasa likod ng muling pag-target ng Harry Winston. At yun ay ang mga Pink Panthers. 5:20 p.m. ng December 4, 2008. 4 na kalalakihan ang nakadisguise na nakapambabaeng kasuotan ang namataang pumasok sa Harry Winston. Suot-suot ang mga silk na scarf, wig na blonde, high heels at mga stockings. Mainit ang tingin sa kanila ng mga gwardya at mga taong nasa paligid ng Harry Winston. Isa sa mga sales associates ang nag-assist sa mga kahinahinalang customers. At nang sila ay paakyat na sa mga private sales room, ang mga nagpanggap na mga mahihinhing babae ay agad sumigaw sa malalim at malaking boses na panlalaki na ang sabi ay, "Walang gagalaw o papuputukan ko kayong lahat." At sa isang iglap, granada at .357 caliber magnum ang nasa mukha ng bawat empleyado ng Harry Winston. Sa kanilang sistematikong panloloob, isa-isa nilang tinawag sa buong pangalan ng mga empleyado, kanilang mga address at mga pangalan ng mahal nila sa buhay upang patunayan na kung hindi sila makikipag-cooperate, hindi lamang sila, kundi ang kanilang pamilya ay malilintikan ng kanilang grupo. Matapos lamang ang 20 minutes ng tila automatic nilang pagkilos sa loob ng Harry Winston, 297 na mga alahas at 104 na mga relos ang kanilang nakulimbat na nagkakahalaga ng halos $74 million. At matapos na maisa publiko ang ikalawang panloloob ng Harry Winston, umingay muli ang sindikatong grupo, ang Pink Panthers. Matapos ang masusing investigasyon,
Napag-alaman ng mga otoridad na mayroong mga matitigas na Slavic accents sa mga kawatan. Ang Slavic accent ay karaniwang maririnig sa mga mamamayan ng Russia, Poland at Romania kung saan pinaniniwalaang nabuo ang Pink Panthers. Nakita rin nila na may fingerprints ang isang Max and Enjoy Paris handbag na aksidenteng naiwan sa crime scene ng ikalawang robbery. Sa ikalawang panluloob rin, hindi nakuha ng mga kawatan ang surveillance videotapes na naging malaking tulong upang ma-pinpoint ang mga taong nasa likod ng break-in of the century. At ang unang suspect ay si Mulud Jenad, isang security agent sa Harry Winston na tila chillax at missing in action sa oras na panluloob ng Harry Winston. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad kay Jenad, napag-alaman nilang siya at ang kanyang girlfriend ay nag-alam millionaire lifestyle sa marangyang seaside resort town ng Deauville na malapit sa Paris. Nakita rin nila sa kanilang social media na ang parehas na Max and Enjoy handbag na naiwan sa crime scene ay parehas pala na handbag na kanilang binili sa isa nilang kaibigan online. At sa puntong ito, napagtagpi-tagpi nila ang storya at pagkakakilanlan ng kanilang mga suspect. Ayon sa mga impormasyon nilang nakalap, September 2007 nang magkita-kita sina Jenad at ang literal na partner in crime na sina alias Dudu at Farid Alu. Sa mga oras na ito, si Dudu at Farid ay literal na nagbabalak na muling pasukin ang Harry Winston dahil sa dali raw i-exploit ng security features nito o sa madaling sabi, mahina ang seguridad sa naturang lugar kumpara sa ibang mga high-value jewelry shops sa France. At para gumana ang kanilang mga plano, nagkaroon ng inside man si Dudu at Farid sa Harry Winston at yon ay ang gwardyang si Mulud Jenad. Lalo pang lumakas ang ebidensya laban sa kanila noong may isang informant ang tumawag sa mga otoridad at inilahad ang buong pangalan ng dalawang mastermind sa ikalawang panluloob ng Harry Winston, sina Farid Alu at Dudu. Farid din ang pangalan na narinig ng mga staff sa unang panluloob, kaya ibig sabihin ay isang grupo ng tao lamang ang nanloob sa Harry Winston sa dalawang pagkakataon. Walang sinayang na panahon, agad na winirtap ng mga otoridad ang mga telepono ng dalawa at dito lalong nakumpirma ang kanilang koneksyon sa krimen dahil sa dalas ng kanilang pag-uusap, ukol sa hatian at ang isang 31-carat diamond ring na nakuha mula sa Harry Winston sa ikalawa nilang panluloob. June 21, 2009, nagpunta si Farid Alu sa bahay ni Dudu kasama ang dalawang kababaihan. Na makapag-park ng sasakyan, lumabas si Dudu ng kanilang property upang salubungin ang kanyang mga bisita. Ngunit nang sila ay magkamayan, hindi mabilang ng mga police officers ang biglaang sumunggab sa kanila na parang mga leon mula sa iba't ibang direksyon. Katulad ng pagsunggab nila sa mga biktima nila sa Harry Winston noong una. At noong February 2015, sa puntong ito, si Dudu, Alu, Jenad at 5 pang mga kasabwat ang kinasuhan ng armed robbery involving an organized criminal group. Sa kanilang pag-iimbestiga palalo kay Dudu, nakita sa kanyang property ang iba't ibang mga surveillance at communication devices na ginagamit nila sa kanilang panloloob. Nakita rin sa bahay ni Dudu ang isang RBM-80 rocket launcher na mula pa Yugoslavia. Bagamat nagmamatigas at nagmamaang-maangan pa sina Alu at Dudu sa kanilang involvement, wala namang katumbas ang pagsisisi ni Jenad sa kanyang nagawang krimen. At ayon sa kanya, sinayang lamang daw niya ang kanyang buhay at magandang trabaho kapalit ang 50,000 euros. Sa katapusan ng paglilitis, sinintensyahan si Jenad ng 5 taong pagkakakulong, habang 15 taon naman si Dudu at 10 taon naman para kay Alu at ang kanilang ibang mga kasabwat. Nang tanungin ng French National Police tungkol sa koneksyon nila sa Pink Panthers, hindi nagbigay ng anumang partikular na komento ang mga otoridad. Sa puntong ito, 881 ng mga alahas ang nanakaw mula sa Harry Winston. Ngunit 493 pa rin sa mga yon ang hindi pa naisasauli at hindi na nakita pang muli. Ayon sa report na pinablish ng Le Parisien, isa sa mga pinakamamahaling diamonds na nakuha sa Harry Winston ay nakita sa Russia at yun ay suot-suot ni Lyudmila Putina na nasabing regalo sa kanya ng kanyang dating asawa na si Vladimir Putin. Ayon sa dating miyembro ng Pink Panthers na si Pavle Stanimirovich alias Punch, sa isang patagong interview ng isang independent journalist, talagang best of the best ang mga nasa likod ng dalawang pagnanakaw sa Harry Winston. Ayon sa nasabing ex-member, majority sa mga kasapi ng Pink Panthers ay mga ex-military na lumaban sa Balkan Wars. Sila rin di umano ang mga nasa likod ng iba't ibang high-value na mga pagnanakaw sa iba't ibang parte ng mundo tulad sa Dubai at Tokyo. Isang patunay lamang ng lawak at laki ng kanilang organisasyon. Patunay lamang ang kwentong ito na lahat tayo ay may kanya-kanyang angking talento na bigay ng Diyos. Depende na lang sa atin kung paano natin ito gagamitin.
kung sa kasamaan ba o sa kabutihan. Kaya wag mong sayangin ang angkin mong galing, idol. Wag mong gayahin ng Pink Panthers na ginagamit sa pagnanakaw ang talino at diskarte. Imbis na magnakaw ka ng alahas, magnakaw ka na lang ng halik. Pero siguraduhin mo munang gusto ka ng hinahalikan mo para di mauwi sa gulo at baka mapanood pa kita sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.